Okay na. Magandang umaga uli. No? So, ngayong umaga po, alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo na papanagutin ang mga nasasangkot dito sa tax evasion, sa flood control anomalies, ay nagsampa po tayo ng dalawang tax evasion cases laban sa dalawang flood control project contractors. Ang una po na sinampahan natin ng kaso ay si Sally Nicolas Santos. Siya po ay proprietor ng Sims Construction Trading. Nagsampa po tayo ng kaso na violation ng Section 254 of the National Internal Revenue Code o tax evasion. At nagsampa rin po tayo ng violation ng Section 255 for failure to supply correct and accurate information. Ito po ay may kaugnayan sa isang flood control project sa Baliwag, Bulacan na supposedly ay construction of reinforced river wall. Nakatanggap po siya ng kabayaran para sa kontrata, subalit wala pong nagawang flood control project. Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, di ibig sabihin fictitious itong deductions, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Ganon din po ang pangalawang kaso na isinampa natin, laban naman sa IM Construction Corporation and its corporate officers. Ganon din po ang gist ng kaso. Nakatanggap sila ng kontrata para sa isang flood control project sa Barangay Santo Rosario, Hagonoy, Bulacan. Ito po ay construction of pumping station and floodgate. Nagbayad ang gobyerno, nag-file sila ng return, nagdeklara sila ng deductions or construction cost, subalit ghost po ang project. Wala naman po talagang nagawang proyekto. So sa makatuwid, yung kanilang mga deductions na yun, construction cost, ay walang basihan, fictitious at ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Opo, all in all dito sa dalawang kasong ito, ang total tax liability is around 14 million pesos. Total po for the two cases. For Sally Nicolas Santos, ang kanya pong tax liability ay 6.4 million. And for IM Construction Corporation, ang tax liability po ay 7.4 million pesos. For Sally Nicolas Santos, this is for the first and second quarters of 2025. And for IM Construction Corporation, for fourth quarter of 2024. Sir, kailangan pa rin po ba nilang bayaran ito? Ay, tama po yun. Sapagkat maliban po sa kanilang kriminal na kasong kakaharapin, ang criminal case naman po ay upang maipataw ang tamang parusa, imprisonment and fine, kinakailangan pa rin po nilang bayaran ang buwis na dapat na binayaran nila. Sir, bukod dun sa mga project po na natuklasan ngayon, may mga previous po ba? Kasi ito po mga contractor na to ay marami silang mga nabato na contracts po. Yes, in fact ito na po ang panglabindalawang kaso na isinampa ng Bureau of Internal Revenue. May mga nauna na pong kaso na isinampa ang BIR laban sa mga ibang contractors din. Na ang total na kabuuan na nga po ng tax liability ay umaabot na sa 8.8 billion pesos. At asahan po ninyo na may mga susunod pa tayong kaso na isasampa laban sa mga tiwaling flood control contractors. Ano sir sa mga elected officials, meron po ba tayong ongoing investigation or even planning na magsampa rin po ng tax? Yeah, tinitinan po natin ang lahat ng ebidensya. Maliwanag naman po ang direktiba ng ating Pangulo na papanagutin ang lahat na nasasangkot sa mga anomalya na ito regardless of the personalities involved. So, habang mayroon po tayong ebidensya na maliwanag na magpapatunay na may kasalanan sila, ay magsasampa po tayo ng kaso regardless of the personalities involved. Yung 14 million excluded ba yung penalties? Kasama na po ang penalties and interests. May kulong po ba? Meron po. Ang kulong po ay umaabot sa 10 taon. Sir, may gantay sila para mabayaran yung mga
ito po ay magiging parte ito ng desisyon ng korte. Kapag napatunayan na talagang may tax liability, bahagi ho yan ng magiging desisyon ng korte. Sir, clear ko lang po. Mga elected official, may iniimbestigahan kayo sa tax liabilities. Tinitingnan po natin lahat. Ang sinisiguro lamang po natin ay meron tayong maliwanag na ebidensya kapag nagsampa tayo ng kaso. Pero confidential pa po ito dahil pinag-aaralan pa namin. Sir, itong mga kumpanya po, since may tax liabilities sila, are they still allowed to continue their operations or mapapatigil mo? Well, in so far as the BIR is concerned, hindi naman na po sila makakakuha ng tax clearance din. So hindi na rin po sila makakapagpatuloy. Ngayon yung revocation po ng kanilang registration, kung sila ay halimbawa nakarehistro bilang corporation sa SEC, yung cancellation po nun ay nasa poder ng ibang ahensya. So possible, sir, like for example, may pending sila ngayon na mga proyekto, tapos sila yung contractor na kinuha, hindi na nila pwede. Hindi na rin ho, at sa pagkakaalam ko naman, even ang DPWH, ito mga na-flag na mga contractors na involved sa flood control anomalies, may direktiba na rin na hindi na, may stop order na and blacklisting. Sir, Commissioner, ilang tigisa po kasing project yung sa parang yung Sims and IAM Construction, marami silang projects. Hindi po sa complaint, tigisang project lang po. Tigisang project po. Apo. Meron pa po ba Meron pa. Meron pa po. Meron pa po. marami pa, sir? Meron pa po. So more projects but with the same, sa dalawang contractor na to? May tinitingnan pa po kami kung meron pa kaming madiskubre na iba pang proyekto na involved din sila. That will be the subject of a separate complaint. Sir, so far, ano years pa lang po yung tinignan natin with regard to this project? Yeah, ito po for Sally Nicolas Santos. This is for their tax VAT deficiency for the first and second quarters of 2025. And itong kay JIM Construction Corporation, this is for taxable year 2024. Sir, yung prior po, nung year na yan, tinignan din po ba muna natin? Or nag-base lang po tayo sa mga nabunyag po sa mga investigation? May mga projects po na sinasubmit yung mga proof ng construction ng post talaga. Ito yung mga na-establish Yeah. natin. No? Yes. Ito ho yung established na merong flood control projects. Ngayon may mga tinitingnan pa po tayong iba kung maliwanag na may iba pa silang proyekto at sa pagtingin natin wala rin hong aktual na nagawa na proyekto o kahit meron man kung bloated yung kanilang deduction or operating cost na dineklara, that can be the subject of a separate case. We will know po kung si Sally Mendoza ay cooperating kasi sir, sa Senate investigation, nag-create siya ng mga details, may mga shorts, yung nakausap ko siya Sa DOJ na to siya. Yeah. Sa DOJ na to. Yeah. In so far as we are concerned ho sa BIR, ang pinagbasehan natin ay yung mga dokumento na isinabit sa BIR, nag-conduct din ho ng actual on-site inspection ang mga investigador natin sa BIR para ma-establish yung case na ito. Sir, kung makipagtulungan po sila yung dalawang contractors, po pwede bang ma-prevent yung mga incoming cases nila? Hindi ho kasi nakumit na yun Kung nag-file ka ng tax return na mali at nagsinungaling ka, committed na yon. Wala, ano na lang po pwede nang gawin kundi bayaran na lang? Yeah, bayaran nila pero criminal case ito. Kung meron ka ng liability, na-commit mo na yung crime. request ko lang po, can you say categorically po na merong elected officials na investigate po sa Well, yeah. Iniimbestigahan po natin ang lahat na posibleng involved dito sa mga flood control anomalies na ito, regardless of the personalities involved. Gusto lang po nating siguraduhin na pag nagsampa tayo ng kaso ay meron tayong maliwanag na ebidensya. Commissioner, recently po yung COMELEC sinabi niya na parang walang na-commit dun sa pagtanggap ni Senator Jesus Escudero ng donation mula kay Lubiano kasi personal donation yun. Pero sa pati po ng BIR, meron pa po ba kayong pwedeng tignan doon sa donation na yun? Opo, dahil kung siya ay admittedly, sinasabi niya na nagdeklara siya, nagbigay siya ng donation na 30 million pesos. Ibig sabihin, meron siyang asset na 30 million pesos na ibinigay niya.
So ibabangga naman po namin ito sa mga tax returns na isinampa niya kung yung bang ibinayad niyang buwis ay tumutugma doon sa asset na yon. Yun naman po ang anggulo na titingnan ng BIR. So, ginagawa niyo yun, sir, dito? Or Titingnan po namin yan. hindi pa pala The donor. Hindi. Yung donor ho, yung donor. Oo. Kasi kung meron kang 30 million pesos na kaya mong i-donate, di titingnan natin kung yung bang kanya mga dineklarang taxes o binayarang buwis, tumutugma doon sa kanyang kita para magkameron siya ng 30 million na kaya niyang i-donate. Sir, sa 30 million peso donation kay Senator Jesus Cordero, magkano ang tax dapat nabayaran? Hindi. Exempt sa donors tax. Yung answer na. Good morning po. Ayon po sa rules ng ng BIR and COMELEC, pag po may donation during the campaign, wala naman po yung donors tax, no? For as long as yung donation sa isang political candidate will use that donation for the campaign, wala pong donors tax. Sir, what about Zaldico? Meron na ba tayong please build up to his tax returns? Hindi, yun nga po, ang sabi ko nga po, lahat po ng involved, lahat ng mga lumulutang na pangalan, tinitingnan po natin yan. At nagsasagawa po tayo ng investigasyon. Sir, may we know, ano yung pinakamataas na posisyon sa mga elected official na tinitingnan ng BIR ngayon? Nagsasagawa po kami ng investigasyon. So in due time ho, kapag meron na kami nakitang ebidensya, magsasampan po kami ng kaukulang kaso. Okay? Yes, totoo po yan. Based on that's the aggregate tax liability for the 12 cases that the BIR has filed so far. Sir, does it affect po sa target natin this year na maabot yung kabuuan na tax collection? Well, kung magbabayad ho sila ng buwis na hinahabol natin, lalo pa pong makakatulong sa collection natin. Part po ito ng enforcement natin para magbayad sila ng tamang buwis. On SALN naman po ng mga involved, no? Like for example, yung BGC boys. Recently po kasi nilalabas na ng ombudsman yung mga SALN nila. Ano po yung mga observation na nakikita nyo when it comes to the SALN of siguro officials or government employees involved in this project? Tingnan na ba natin ang salan? Sources of information Yeah. natin for verification. But we look at the salan. Yeah. Oh, Sources well, of information. yeah, it's one of the pieces of evidence na tinitinan po natin when we evaluate if there is basis for the filing of cases against them, along with the tax returns and other documents, including third-party information. Sir, kung sa issue lang po ng LOA, meron na po bang internal investigation na ginagawa sa akin? Yeah. Kasi marami po mga business owners, yung mga Yeah. SMEC na nagreklamo po online na nakaranas na they close down their businesses because of this abuse. Yes, maliwanag po ang direktiba ng ating Pangulo at maging ng ating Secretary of Finance na si Secretary Frederick Go na imbestigahan at papanagutin kung meron mang mga kawani ng BIR na totoo ngang involved sa extortion o pang-aabuso sa paggamit ng LOA. Nitong linggo lamang po ay naglabas tayo ng order, no, suspending the conduct of field audit operations upang tingnan natin at suriin ang ating mga panuntunan, ang ating mga patakaran, ang ating mga policies and procedures sa pag-i-issue at pag-serve ng LOA at sa pagkakandak ng audits. So titinan po nating mabuti yan. May mga na-identified po tayo na ilang systemic vulnerabilities and defects. So kaya sinuspindi po muna natin ay upang mag-aralan, and we will come up with new regulations further defining the parameters, making it evidence-based, making it risk-based, technology-driven, so that nababawasan po natin ang discretion o pang-aabuso sa pag-serve ng LOA. Hindi po masama ang LOA. This is an essential enforcement tool of the Bureau of Internal Revenue. Kailangan po natin ito upang malaman natin kung talaga bang may tax evasion. At kailangan din po natin ito upang ma-level ang playing field, sapagkat kung may mga nagdadaya sa pagbabayad ng buwis, this puts the legitimate
businesses who are truthfully paying their taxes at a disadvantage. Ang problema lamang po nga ay kung naaabuso yung paggamit ng LOA. Walang masama sa LOA for as long as tama at truthful and for genuine intention ang pag-i-issue ng LOA. Ngayon naman po, may mga allegations na meron tayong mga kawani sa Bureau of Internal Revenue na allegedly involved sa extortion or pag-aabuso sa paggamit ng LOA. Iimbestigahan po namin yan. Pwede bang lumapit yung mga Pwede po, yun na nga po, ini-encourage nga po namin kasi talagang makakatulong sa amin. Napakahirap po kasing mag-imbestiga na meron lang tayong mga general information, walang details. Kaya nga po, yan din ang panawagan ko sa mga stakeholders natin, sa mga taxpayers natin na nakaranas ng pang-aabuso o panggigipit ng mga taga-BIR na lumapit sa amin, sa akin mismo, diretso, sa aking opisina para makapagbigay ng detalye, para maging mas madali po ang pag-iimbestiga natin. At pag nagsampa tayo ng kaso, ay mas maliwanag at mas matibay ang kaso na isasampa natin. Sir, naglabas po yung akta ng list ng top 10 most complained about agencies. Pangatlo po yung BIR. Baka meron po tayong... Well, i-address po natin yan. I-address po natin yan definitely. Well, yun nga po, i-streamline natin ang mga processes natin. Baka merong mga hinaing ang ating mga stakeholders na hindi kaagad na-actionan o baka naman meron tayong mga proseso na mas mapapadili pa natin or magiging mas madali nilang intindihin, bibistahin po natin yan at aayusin natin. Maliwanag po ang mantado ng Bureau of Internal Revenue. Hindi lamang po tayo nangungulekta ng buwis, kundi isa rin pong mandato natin. And equally important, na padaliin ang pagnenegosyo ng mga businesses at magagawa po natin ito kung mas madali ang compliance, mas madali nilang masundan at maintindihan, at mas mabilis po ang aksyon ng BIR. Okay? Thank you. Maraming salamat. Thank you.